mga naghihinala na buhay pa si Cabral at ang sabi baka peke yung bangkay. Meron nga raw pong nawawalang babae na parang runaway bride ba yon? Parang nabasa ko rin sa comments na kahawig din ni Catalina Cabral or itong former DPWH secretary. Baka mamaya ay iba nga yung katawan na nakabalot sa golden foil. Yung kulay ng foil na ginamit sa pagbalot ng bangkay, pinagdududahan din kung bakit ganun. Kasi parang highly unusual. Di ba? Usually nakikita natin kapag bangkay naka-body bag, yung itim na may zipper, right? Ito, binalot sa foil. At ang pagkakaalam ko, kung ganyang kulay ng foil, ay kailangan balutin sa ganyan para nga hindi sumingaw. Baka mamaya naagnas na. Kamamatay pa lang. Nawala nung gabi, tumambay nung hapon, nawala nung gabi, kinabukasan, o baka mismong gabi yata nakuha na yung bangkay December 18, right? Declared dead na nung umaga, nung December 19. So, either, ginagamit nga raw po yan sa malamig na lugar, like maybe freezing yung temperature, hindi naman freezing sa Pilipinas, kahit na Baguio pa yan. 'Di ba? Wala naman sa freezing point or sa 0 and negative degrees temperature, ganyan. No? Bakit ganun yung ginamit? Aside from dapat nga hindi sumingaw kung talagang masangsang na, ano pa yung mga dahilan? Para hindi mabuksan. Kasi kapag binalot mo nga sa foil na ganyan, hindi mo pwedeng i-open. Ngayon, isa sa mga red flags, mga kababayan, na parang kahinahinala, kung todo depensa agad si Remulla, John Vic, di ba? Na sama pa nga yung pagkakasabi niya kung di kayo naniniwala na talagang namatay na yun, pumunta kayo sa location, tutulak ko kayo para alam nyo na yun ang kinamatay. Para bang ipinagtatanggol niya at kino-confirm niya na patay na, pero gigil na, wala siyang empathy I mean, nandun ka, nakita mo yung nandun siya, nakita niya yung bangkay, wala ba siyang nararamdamang awa? Right? Ganun ba yon? Babae pa yun. Kalunos-lunos pa rin yung nangyari. And also, makikinabang si Ngiwi kung talagang hindi siya ang, di ba, kung hindi siya ang utak sa korupsyon sa Pilipinas, kung buhay si Cabral. Si Cabral ang kakanta. Siya ang, anong tawag yun? Siya yung gatekeeper kung maaaprubahan or hindi ang budget ng mga insertions. And mga kababayan, 'di ba? Sino ba nag-expose noon? Basta napabalita na si Ngiwi, meron siyang 100 si Zaldico. Merong 100 billion na insertions si Ngiwi, kaya nga nasipa sila Pangandaman, tsaka si sino ba to, yung kanyang executive secretary, Lucas Bersamin. Dahil hindi raw niya alam na may insertions na 100 billion. Wala daw ka-idea kahit siya yung pumirma ng GAA na 4,000 pages, nabasa raw niyang lahat. So, right? Kung tigok si Cabral at talagang natigok either na aksidente or nagpakamatay or chinugi, si Ngiwi ang makikinabang. Pero bakit parang pinagtatanggol nila? Wala na, patay na. Nagpa-DNA test na rin mga kababayan. Painom mo ng tubig. Doon, bakit nga pinagtatanggol ni Remulla? 'Di ba? Patay na, tanggapin niyo na ganun-ganun ang katotohanan. Pero syempre, hindi pa rin titigil. Kailangang ibigay sa amin ang mga gadgets. Tuloy pa rin ang investigasyon, ganyan-ganyan. Hindi siya makakatakas sa batas. Di ba makakatakas? Patay na nga. So, ang daming naghihinala talaga mga kababayan, ang daming inconsistencies, red flags at kung ano pa. So, puntahan natin, ang dami kong ni-ready. Simulan natin sa DNA test mga ate at kuya. Gaano baga katagal? Okay? Ang resulta ng DNA test. Mabilis lang ba? Kaya ba ng 24 oras? Kasi may initial investigation na raw and bangkay talaga niya yon. So may mga autopsy report na, 'di ba? May initial, although hindi pa tapos, may initial investigation na nga na confirming na si Cabral daw yung bangkay, mga kababayan. Where is that thing Pero naghihinala ang iba, bakit ang bilis ng resulta ng DNA? Aalamin natin kung gaano baga katagal yan bago makuha. So here's an article from Balita.
Hold on, one sec. Enlarge natin ng ayan, konti pa ating. Okay. There you go. So, nag-react nga dito si MNR. Ultimate takedown daw itong article na ito o yung sinabi ng lalaki patungkol sa DNA test ni Cabral. Bear with me, nag-a-adjust lang ako. Okay. Ano baga ite? Hinggil sa umano'y DNA analysis sa bangkay ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral, anyone knows where they sent Yusek Cabral's DNA for analysis? Or anyone know? Nagtatanong siya, does anyone know? Parang gano'n, no? Saan dinala raw yung DNA para ma-analisa na kanya talaga yung katawang nakuha? Saan baga raw? If what was reported is accurate, they got the results back in less than 48 hours. Nakuha agad, wala pang 2 araw, nakuha agad ang resulta. Saan dinala? Ang bilis pala eh. Not insinuating anything, but if they really were able to sequence that fast, can we send our samples to whoever did the analysis so we can make our research project go faster? Sabi ng isang doktor, Dr. Edsel Salvana. Kasi ang bilis, saan ba yan sila nagpa-DNA testing? Ang bilis yata ng resulta. Baka pwedeng i-recommend yun sa amin kasi kami ay may mga inaaral siguro di ba, halimbawa may mga paternal testing or DNA testing. Anak mo ba to o hindi? Saan? Also mga kababayan, maisingit ko lang din, meron na bang DNA records na available si Cabral? And then nung DNA test yung bangkay na nakuha sa bangin, nag-match. Meron na ba? May naka-ready na ba ang say PNP or DILG kung sino man yung nag-DNA? May naka-ready na sila? And then kinompare? Ganun ba yon? Saan sila kumuha ng DNA records muna ni Cabral nung nabubuhay pa para ibangga or i-match sa DNA sample na nakuha nila sa bangkay? At bakit nakuha ng mabilis? Yung iba nga, weeks ang binibilang, mga kababayan. Bago ma-match yung DNA analysis, ito po, a DNA test, or yung turnaround time daw ay nagbabago naman. But most paternity relationship tests provide results in a few days to a couple of weeks. Diyos ko, kalahating buwan pwedeng abutin pala. After samples arrive at the lab, with some labs offering results in 24 to 48 hours for an extra fee, magbabayad ka ng mahal kung gusto mo mas mabilis or expedited yung test, while others, especially for complex genetic or legal tests, legal, katulad nung kay Cabral, can take several weeks to a couple of, Diyos ko, buwan pa pala ang bibilangin. Yung forensic test na ginawa kay yung namatay sa Beverly Hills na si Paulo Tantoco na mukhang kasama sa bembangan at pagpupulveron ni Nangiwi. Nga pala, kung hindi nyo pa napapanood, puntahan nyo yung mga recorded vlogs natin at previous vlogs natin kahapon at mga nakarang araw. Pinag-usapan natin doon yung kakaibang bembangan ng mag-asawang bangag, di ba? Kasi mahilig pala talaga sila sa orgy or what, no? Talagang nanonood si Ma'am Shi habang binibembang ang kanyang asawang putis bayag naman. Charot. Panoorin nyo na lang ulit, mga kababayan. But, biro mo yun, yung Paulo Tantoco na kasama doon sa pulveron scandal ni Ma'am Shi at ni Pap Shi sa Beverly Hills, it took like 3 months bago nalaman yung results. Right? Yung forensic and whatnot. Ay US pa nga yun dapat. Abay, napaka-advance yata ng technology ng Pilipinas, mga kababayan. So sa nakuha nilang DNA sample, na-confirm nila na si Cabral yung nandun, yung bangkay na nakuha sa tabing ilog. Ganun ba yon? So may mga nakuha kasi mga kababayan na footage katulad ng dashcam, 'di ba? Video ng mga sasakyang dumaan na nandun naman nakatayo naman nakaupo si Cabral sa gilid ng bangin.
Okay? But malabo nga po kasi. Hindi malinaw yung footage nung dashcam. Yung ibang mga dashcam ngayon nalilinaw ng kuha, kaya lang mabilis yung andar doon. So, kaya siguro malabo yung kuha, 'no, at hindi pa rin ma-confirm. Although yung buhok, yung kulay ng hair, yung build ng katawan, similar. Pero kadali naman yan mga kababayan. Kahit nga ako, kung ako gagayahin ng kung sino man, 'di ba? O mag-bangs lang ng ganito, kung kasing katawan at kasing height ko, eh, pumupo lang doon, maghikaw ng bonggang-bongga, mag-lipstick ng pink, o mukha na rin si Maui yung nakaupo somewhere. Right? Magsalamin na rin ng ganito at chiwa. O mukha na si Maui. Oh, anyway, ito yung kasamaan ng ugali ni ni Remulla na bakit pinagtatanggol niya na wala, aksidente talaga, namatay talaga sa blood force in the head, mga ganun-ganun ba? Nabarog daw yung ulo, nahampas yung ulo, nabasag yung kaliwang mukha. Pati yun, magkaiba eh. Iba yung sinasabi ni Remulla sa sinasabi nung in-interview na I think mga pulis. Basag daw yung mukha, pero ang sabi naman ng mga pulis, na siguro nag-take over sa investigation, kasi di ba ni-relieve yung ibang mga pulis na palpak daw yung paghaharang nila doon sa scene of the, is it crime or what? Scene of the accident or what? Ni-relieve agad nila. Tinanggal nila sa pwesto. Palpak kayo ha, mali yung inyong yung inyong protocol or processes or whatever ha, tinanggal, pinaltan ng iba. Bakit pinaltan? Kailangan baga tight ang security sa lugar. Grabe ang bilis nilang tanggal Pwede namang pagalitan lang. Ganun di ba? Ano sabi ni Remulla din sa mga hindi naniniwala na si Cabralyo ngayon, pwede kayong mag-volunteer, itulak namin kayo doon para makita nyo. Ang layo eh. Hindi kami naniniwala kasi wala kami nakitang picture ng mukha. Or hindi naniniwala yung iba. Ako medyo unti-unti na nako-convince. But again, ang opinion ko nga mga kababayan, baka chinugi siya. Ang hindi ko pinaniniwalaan is nagpakamatay siya. Or aksidente lang na nahulog. Kasi nga 'di ba may fear of heights, tapos iniwanan pa ng driver, ganon. So, hindi ako naniniwala na aksidente siyang nahulog. Hindi siya sumigaw para marinig, bahala ka nga, sakal. Walang ganon. Okay, kung hindi aksidente at talagang tumalon siya, nagpakamatay na lang. Diyos ko, day, may mga pamilya kang maiiwanan, magpapakamatay ka. Matalinong tao yun eh. Right? Hindi naman yung BO-BO na mahina yung emotional intelligence or what. I don't think ang mga matatalinong tao will just magpapakagurgur. Kasi matalino ka. There are so many ways for you to, di ba, to get out of that situation na nape-pressure ka. Makakaisip ka ng paraan. Tama? So bakit parang pinagtatanggol pa niya na, hindi kayo naniniwalang si Cabral yon? Tumalon kayo doon para makita nyo. What the heck? Nakita niyo yung mukha, pinicturan man lang dapat, di ba? Para alam natin na siya yon. Again, yung pagkakabalot, ito, may nagpapaliwanag dito sa pagkakabalot. Bago tayo mag-imagine ng pwedeng possible na scenario or maybe, ano ba ito, may pinlano ba ito ng bonggang-bongga? Planado ba ito? Kasabwat ba dito ang driver? Kasabwat ba ang asawa? Or salarin ba yung asawa? How about yung driver? Baka salarin, baka siyang nagtulak. We don't know. But let's listen to a doctor, I think she's a doctor, explaining na kung bakit na parang katakataka na yung gold foil ang ginamit sa pagbalot sa bangkay. Okay? Let's listen mga kababayan. Posted din ito ni MNR. Good morning and Merry Christmas. So atong i-summarize na kuno ang gamit atong goldish foil or we call it security blanket. Ang procedure sa paggamit is only kung buhi pa ang pasyente. Kung buhay. Ginagamit to siya para dili kung freezing ang pasyente, gitubno ang pasyente mo to siya. It's a security blanket. And then kung ulan para mabasa or kung kusog kayong hangin kay diri sa mapagkusog kang hangin mutugnaw pud siya.
or if the pasyente is have showing signs of shock. But if patay ang pasyente unya gigamitan og security blanket katong gold nga blanket, it's either too much baho kaayo ang lawas, they don't want ang baho mo ang alisbo, or the body have a lot of fluid liquid kung ang lawas sa pasyente daghan siya ganang accumulation of water or kana gani ng hupong or na edema, or for transport if kailangan isakay siya eroplano or isakay ba siya helicopter or whatever. And the last one is kung gusto itago sa mga rescuer to hide it to public viewing para dili makita, dili maklaro. So mo lang yun na siya ang gamit sa security blanket or goldish foil. So, sana yung mga kuha ninyo, bana-bana. Di man tugnaw diha, dili man para diri sa mua nga mostly ma-freeze jud ang pasyente. For me, in my own point of view, it's an old body and baho na maong ilang gi-cover og ginato para di mga lisbong baho og ilahang gibalot og ginato para dili makita, dili maklaro kung ang itsura unsa to siya sa sulod. Kay dili man gyud to siya gyud. So, mo lang yun na, dili na ta maglibog-libog, klaro ka ayong arrange, organize, and fake. Period. Mwah! Mo lang to talaga nag-Diyos. So, I think she's a doctor abroad or a nurse or a medical professional abroad. Nasabi niya, ginagamit daw kasi sa lugar nila yung gold foil na yon kung buhay pa yung pasyente and nanginginig sa lamig. So, parang may insulation capability yung gold foil. And then maybe kapag mabaho na or maybe nagre-release na ng mga fluids yung katawan ng bangkay. So, para hindi mag-leak, yun yung gold foil yung ginamit. Also, kung ita-transport daw, no? Ililipad or helicopter, ganun kailangan balutin sa ganun. Or maybe kung ayaw nyong makita or ayaw nilang makita natin kung ano ang itsura nung nasa loob. Ganon. So, sabi niya parang arranged, parang planado. Hindi siya kumbinsido, mga kababayan, na ganun yung ginamit. Sabi ko nga, dapat body bag na lang na yung zipper, yung itim, di ba? Ganun na lang. So, parang for special situation ginagamit yung gold foil na yon. So, hindi siya kumbinsido, mga kababayan. Kung hindi si Cabral yun at maybe bangkay na yun na ilang araw nang nandun, ini-ready, paano ito pinlano? Katulad sinasabi niya, mukhang arranged daw. And ito bang sitwasyon na pwedeng hindi si Cabral ang nasa loob, ito ba ay nangyari na in the past? Meron na bang mga nagtago na mga nangulimbat ng pera or nagnakaw ng pera ng bayan na nagkunwaring patay na? And ano yung possible scenario dito, mga kababayan? Mag-i-imagine tayo. Okay, maybe ganito yung nangyari. Kung halimbawang hindi si Cabral yung nandyan sa loob at siya ay buhay pa. Mamaya pag-usapan natin yung yung pwede nga na hindi siya yan and then maybe nagtatago siya ngayon. Okay, so marami siyang kasabwat. Kung hindi siya chinugi, right, para patahimikin, maybe in-advise siyang magtago. At 'di ba, retokada naman, kitang-kita parang botched na yung mukha niya eh. Mukhang gawa yung ilong, yung labi niya apakakapal, mukhang nagpabanat na rin ng mukha, yung buhok tad-tad ng kulay. So, yung original na itsura ni Cabral, lalo na nung bata siya, ibang-iba sa itsura niya ngayon. Siguro nga dahil marami na siyang pera. Marami siyang kakuntsaba sa nangyaring pagwaldas ng pera ng mga Pilipino. Kasi nga, siya yung magdedesisyon kung papayagan yung proyekto or hindi. So maraming mangbabribe sa kanya. Okay? And maaring humihingi siya ng commission kung gusto mong maaprubahan yung in-insert mong project, sa akin kadadaan. Ako ang lalambingin mo, something like that. So marami tong sanggang dikit si Cabral. Okay? Mukhang grand yung conspiracy na ito, mga kababayan. Mukhang matindi yung sabwatan. So ito yung opinion ko dyan, mga kababayan, bago tayo tumawid sa pag-a-analyze pa ulit kasi nga may mga naghihinala na hindi talaga siya yung nasa loob ng foil. Unless ipakita, mga kababayan, no?
Kasi nakaburol naman na siya ngayon sa QC. Okay? Mamaya natin puntahan yan. Ito yung nai-imagine kong scenario kung paano, kung sakaling buhay siya at hindi siya yung nasa gold foil. Maybe pinlano talaga to, planado ng husto, and kinausap niya, nag-uusap sila ng asawa niya at may mga kausap na rin kasabwat. Okay? Mga malalaking tao, ganyan. Kasi mayaman si Cabral na rin, tumibati-ba na rin to. Sa tingin ko, posibleng hindi alam ng driver niya yung plano. Pwedeng hindi alam ng driver. Pwede rin kasabwat. Alright? So, nagplan sila, baka nga hindi rin to binanggit sa asawa eh. Pwedeng hindi kasama sa planning ang asawa para hindi madulas. Or pwedeng kasama kasi pinagkakatiwalaan niya. Ang daming nga po sitwasyon. Ang daming scenario. So, either kasabot niya yung asawa niya or alam din ng asawa niya yung kanyang plano nga para nga iligtas yung kanilang pamilya. Pero pwedeng ang driver hindi alam ang balak. So, nagplano, mag-unwind, pupunta ng Baguio, taga-QC raw si Cabral, magpapalipas ng pressure or something, di ba? Magre-relax. And kasama yung driver, wala siyang dalang gadgets. Kasi mga kababayan, kung wala talagang pinaplano si Cabral or Pinlano, bakit hindi niya hawak yung phone? Bakit wala sa kanyang sasakyan or wala sa kanyang possession? Like sa bulsa, usually kasi mga kababayan, sa Pilipinas, dalawa yung laman ng bulsa mo. Ang isa, laman ng pera or wallet, ang mga cards, dalawa naman ang bulsa ng mga jeans natin, no? Sa Pilipinas kasi nakasanayan na nakapantalon lagi kahit mga babae. So, maybe ang laman ng kabilang bulsa mo ay wallet at pera. The other side is the phone, 'di ba? Kakambal na ng mga tao ngayon ang cellphone. Bibihira sa mga Pilipino ang walang cellphone. Everyone has a cellphone. Plus, kung lalayo ka, aalis ka, kailangan dala mo yung phone mo para may update mo naman yung mga mahal mo sa buhay, kakilala kung nasaan ka. So, ang ginawa ni Cabral, nag-park sila somewhere, like maybe a gasoline station, malapit sa Bangin, like 150 meters daw ang layo eh. No, nung parang may tindahan doon or gasoline station. Nag-park doon, and then nakita mo nang nakapark, 'di ba, sa tabing kalsada yung sasakyan ni Cabral. And siguro yung driver ay lumayo, no? Malapit kay Cabral yung sasakyan, nakapark doon sa Bangin eh. What if sinadya niya yon para kung sakasakaling ang may mga footages, dashcam, or whoever, mahahagip siya. Umupo talaga siya, pwedeng actual na umupo siya doon. 'Di ba? Hanggang sa sinita na sila ng pulis. Baka mamaya yung pulis kasabwat din eh. Ay wag po kayo diyan, bawal po, delikado, umalis sila. So may pulis na magte-testify na nakita nila si Cabral na nandun talaga sa Bangin. Sinita nga nila eh. Okay? And then umalis na, pumunta ng Ion Hotel na dati palang pagmamayari ni Cabral, na si Eric Yap na nga raw ang may-ari ngayon. So pumunta ng hotel, and then umalis, kumain, or alin man ang nauna, kumain muna bago nag-check-in, makikita pa rin sa mga CCTV ng hotel na dumating talaga si Cabral doon. Or nakapag-check-in talaga. And then si Cabral nagsuggest pa rin na tatambay muna siya, right? Kasi alas 2 yata, alas 3 yung unang nasita sila eh, pinaalis ng mga pulis. And then pumunta muna ng hotel, so how many hours ang lumipas kaya? Bumalik pa rin. Siguro mga alas 5, alas 6 na bumalik, no? Kasi alas 8, mga ganun hapon, bumalik pa rin. So sumusunod lang yung driver. So sa pangalawang balik nila, 150 meters na yata yung layo, yung driver nandun sa may tindahan or maybe sa parang mini gasoline station, nagpaiwan si Cabral doon. Malay nyo, habang nagpaiwan si Cabral doon, may mga kausap na mga nasa ibaba ng Bangin. Or maybe may isang sasakyan na dadaan para kunin siya or sasakay siya. Or may kausap na siya na magpipick up sa kanya kapag wala nang masyadong dumadaan kasi paggabi na. Right? Baka nakaalis na siya sa lugar. And then may iniredy ng bangkay sa ibaba.
Para kapagka hinalugog na at nagpapanik na yung driver, ba't wala pa yung boss ko? Right? O tatawag na ng pulis. Kasi for sure may call logs yan, mga kababayan. Or even yung blatter, no? Or something. Nire-record mo ng pulis, may dumating ditong lalaki, driver daw ni Cabral, nag-report nawawala yung kanyang boss. Pwede rin nga yung driver yung tumulak, malay natin. We don't know what happened. Kasi very vague. Tapos ganyan, di ba, naka-conceal or hindi pinapakita ang labi ni Cabral. Actually, may nakaburol na nga sa isang punerarya sa QZ. Hindi ka rin madaling makakapasok, mga kababayan, hindi rin open for public viewing. Sino kaya mga politiko ang kaibigan niya ang pwedeng makiramay at pwedeng tanungin ng media? Si Cabral ba talaga yung nasa loob ng lungon? Si Cabral ba talaga yung bangkay sa loob? Or maybe dapat dumalaw si Ngiwi. Kung siya'y nakinabang ng bonggang-bongga, hindi ba siya magpapakita ng pakikiramay? So what do you think, mga kababayan? Si Cabral ang bangkay? O ibang babae ito? And si Cabral ay nagtatago na. Para naman, di ba? Hindi i-pressure ang mga anak niya at pamilya. Kasi kung siya'y patay, wala nang pamipressure na gagawin, kundi hingin lang yung mga gadgets. Pero kung siya'y lumipad ng ibang bansa, ihaharas ang pamilya niya. Tama? Pa-comment sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.